Naku sir, okay lang po. Magkukommute na lang po ako sa labas. Pagtanggi ko, pero hindi siya pumayag. Hindi ko na rin kasi namalayan ng oras kaya hatid na kita. Lagi ka bang late umuwi sir? Kuryoso kong tanong dahil paano kung iniiwan ko na siya sa opisina niya at nauwi na ako. Sometimes, maikli niya ang sagot. Sumakay na ako sa kotse niya at inihatid niya na ako sa bahay. Maraming salamat po sir. Nag-abala pa kayo? Sabi ko na makababa ako ng kotse niya. Tinanguan niya lang ako at umalis din agad. Hey, pretty! Rinig kong sigaw mula sa likod ko pero hindi ko na pinansin dahil baka yung ibang kasama kong naglalakad ang tinatawag. Napahinto na lang ako sa paglalakad ko nang harangin ako ng isang lalaki. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi mo ko pinapansin. Ani niya, si Sir Louie pala ang pinsan ni Sir Kevin. Tinawag mo ba ako sa pangalan ko? Tanong ko sa kanya na inilingan niya naman. Alam mo naman pretty ang tawag ko sa'yo eh. Sambit niya. Kailang pangalan ko hindi pretty. Hindi kasi ako tawagin sa pangalan ko eh. Hindi naman ako pinangalanan ng mga magulang ko ng ganda at pretty. Yun yung gusto ko eh. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad ko at nakasunod lang naman tong lalaking to. Bakit pala sabay silang dalawa? Magkakilala kaya sila? Rinig kong bulungan habang naglalakad kami. Baka tinatanong lang si Sir Kevin. Hindi ko na pinansin pang ilang mga bulungan nila dahil wala namang kakwenta-kwenta. Bakit ka ba sunod ng sunod? Tanong ko sa pinsan ni Sir na ito. Pupuntahan ko yung pinsan ko. Ikaw, bakit ka nakasunod? Tanong niya sa akin na ikinataas ng kilay ko. Papasok malamang. Boss ko yung pinsan mo eh. Nagkibit balikat na lang siya doon. Pagkarating namin sa pintuan sa office ni Sir, ay siniwipe ko na agad ng ID ko. Wow! Di nga! May passcode ng office ni Kevin ng ID mo? Curious niya ang tanong. Yun binigay sa akin eh. Astig ah! Kakaiba to. Ani niya. Hindi ko na siya sinagot pa dahil nasa loob na pala si Sir. Hey yo! Nilingon kami ni Sir at kita ko ang pagkunot ng noo nito na makita yung pinsan niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa pinsan niya. Dinadalo ka malamang. Hindi ko na lang sila pinansin at umupo na ako sa table ko. Teka, anong ginagawa mo dyan? Dito rin yung table mo? Tiningnan ko si Sir Louie na sa akin nakakatingin. Tumango ako sa kanya at napangisi naman to dahil doon. Naninibago talaga ako sa'yo bro. May passcode ng office mong ID niya, tapos dito rin ang office niya? Sure kayo? Nakangisi at nakataas niyang kilay na sabi kay Sir. Umalis ka na. Hindi ako tumatanggap ng bisita ngayon. Masungit na saad naman ni Sir Kevin. Bahala silang dalawa dyan. Basta ako, gagawin ko trabaho ko. Teka lang, kakarating ko lang eh. Nilingon ko silang dalawa at tinutulak na ni Sir si Sir Louie para lumabas ng office niya. Sabing teka lang eh. Inalis si Sir Louie ang pagkakahawak sa kanya ni Sir Kevin at pinagpag ang nakasuot niyang coat gawa ng pagkakahawak ni Sir Kevin. Ano bang kailangan mo? Pretty? Pwede mo ba kaming ipagtimpla ng kape? Utos nito sa akin. Sekretary mo ba yan para utusan mo? Angal naman ni Sir Kevin. Minsan lang naman eh. Sige na pretty, thank you. Umupo na siya sa couch ni Sir Kevin kaya tumayo na lang din ako at lumabas ng office. Ito na po kape nyo. Sabi ko sa kanila at ibinaba na ito sa table. Parang nasa bahay lang kung makaupo itong Louie na to ah. Nakataas pang dalawang paa sa lamesa. Salamat pretty. Ani nito. Bakit ba hindi ka nalang tumulong sa daddy mo para patakbuhin ang kumpanya nyo? Rinig kong sabi ni Sir Kevin.
Talaga naman kasing maririnig ko at nasa iisang kwarto lang kaming tatlo. Gusto ko muna magpahinga, nakakapagod din. Ani nito at isinandal ang ulo sa couch. Nagtama ang mga mata namin at kinilatan ako. Magpapahinga? Tapos ako naman ginugulo mo dito. Hindi ako makapag-concentrate sa kanilang dalawa dahil naririnig ko silang mag-usap. Kinuha ko na muna mga papel na ginagawa ko at tumayo. Teka Pretty, aalis ka? Tanong sa akin ni Sir Louie. Punta muna ako kay Mrs. Santos. Iwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap. Sagot ko sa kanya. Sir, alis po muna ako. Paalam ko sa kanya at tumango naman siya agad kaya lumabas na ako ng office. Nakarating ako ng cubicle ni Mrs. Evangelista at nakigamit muna sa isang available na cubicle doon. Doon ko na ginawa ang business plan. At least dito, kanya-kanyang mundo dahil sa mga trabaho nila. Lumipas pa ang ilang minuto na marinig ko ang pagbukas ng pintuan, pero hindi ko na pinagkaabalahan na lingunin ito. Pretty? Sambit niya. Napabuga na lang ako ng hangin dahil alam ko na kung sino na naman lang yon. Pati ba naman dito susundan pa ako? Ano bang kailangan ng lalaking to? Pretty, nasan ka? Patuloy niyang tanong, kaya tumayo na ako at nakakaabala na sa mga nagtatrabaho dito. There you are! Ani niya na makita ko sa pwesto ko. Ano ba Louie? Sabi ko umuwi ka na. Huwag mong pagkadiskitahan yung sekretary ko. Hinila ni Sir Kevin si Sir Louie palabas ng pintuan, pero bumalik din agad to. Teka lang naman kasi Kevin, uuwi lang ako at magpapaalam lang ako kay Pretty. Napaikot na lang ang mga mata ko dahil doon. Hindi niya naman ako obligasyon para magpaalam pa siya sa akin. Pakaalam ko ba kung aalis na siya o hindi? Aalis na ako Pretty. Sabay kindet niya sa akin. Nakakahiya na talaga sa mga nagtatrabaho dito. Bumalik ka na sa office ko, Kayla. Sambit naman sa akin ni Sir Kevin, kaya inayos ko na lang ulit yung mga papel at sumunod na sa kanya. Haba ng buhok? Bulong sabi ni Angelo at taas baba ang kilay niya. Ninitian ko na lang siya dahil hindi ko siya nakita doon kanina. Bakit ba kasama mo yun kanina? Agad na tanong sa akin ni Sir Kevin na makapasok na ako sa office niya. Nakasabay ko lang yun sa labas, sir. Sabi niya pupuntahan ka daw. Sagot ko sa kanya. Hindi naman talaga akong sadya yun dahil ikaw. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Paano kung sadya nun? Minsan ko pa lang yung nakikita. Wala akong pakaalam kung anong meron sa inyong dalawa. Pero sana naman, wag sa oras ng trabaho. Isang beses ko pa lang siyang nakikita, sir, at walang namamagitan sa aming dalawa. Nilampasan ko si sir sa kinatatayuan niya at dumiretso na ako sa upuan ko. Masyadong mapanghusga. Bakit ako yung pinagsasabihan niya, pinsan niyang pumunta dito? Mas maganda na yung nagkakaliwanagan tayo. Whatever, bahala ka dyan. Isipin mo gusto mong isipin. Maaga akong pumasok ngayon para i-print na lahat ng mga ginagawa kong business plan. Wala pang masyadong tao sa building na to dahil gaya nga ng sabi ko maaga pa. Natapos kong i-print ang business plan at inilagay ko na sa folder. Ayos na to? Pwede ko namang ulitin kung may maliman ako. Sambit ko sa sarili ko habang binubuklat at binabasa ang business plan. Nakailang ulit na ba akong basa dito? Dahil maaga pa naman, pwede muna ako sigurong umidlip. Pinagpuyatan ko talaga yun kagabi para maaga ko matapos at maipasa ko na sa kanya ngayon. Good morning! Nagising ako dahil sa sigaw sa office. Kinusot-kusot ko muna ang mga mata ko para makaaninag agad ako ng malinaw. Ay, nagising ba kita, Pretty? Tiningnan ko ang nagsalitang iyon at si Sir Louie na naman pala.
Nakita ko rin nandun pa rin si Sir Kevin na nakatingin sa akin. Mabilis kong inayos ang sarili ko dahil mukhang napasarap ata yung tulog ko at hindi ko namalayan ang pagpasok ng Sir Kevin. Good morning po sir, pasensya na. Ani ko sa kanya. Halata ko ang paglipat-lipat ng tingin ni Sir Louie sa akin at kay Sir Kevin. Nilingon ko ang bintana ko sa likod ko at nakababa na yung kurtina nito. Ang alam ko itinaas ko na yun kanina para masagap ng katawan kong sinag ng araw dahil maaga pa. Tiningnan ko si Sir na nakatutok na ulit sa laptop niya habang si Sir Louie ay nakaupo sa couch. Oh my God! Gulat kong sigaw nang mapadpad ang paningin ko sa wall clock ng office. 9:00 na? Ano bang ginagawa mo? Nilingon ko si Sir Kevin na nanghihiya dahil doon. Pinukpok ko ang ulo ko. Nakakahiya ka, Kayla? Bakit ka ba natulog? Pasensya na po sir. Hindi ko na malayan yung oras. Pasensya na po talaga. Nakayuko kong sabi. Ano bang ikinahihingi mo ng sorry, pretty? Nakang tanong naman ni Sir Louie. Don't be sorry. I understand. Ipagkuha mo na lang kami ni Louie ng tea. Tumango na ako sa sinabi niya at lumabas agad ng office ni Sir. 9:00 na? Seriously? Bakit hindi lang ako ginising ni Sir Kevin kung kanina pa siyang nandun o kararating niya lang? Pero imposible. Sa araw-araw na pumapasok ako sa office niya, hindi pa siya na late. Bago mag-8 nakakapasok na siya. Hi. Nilingon ko ang bumati sa akin nun at isang babae na dito rin siguro nagtatrabaho. Ngayon ko lang kasi nakita. Hi. Balik na bati ko sa kanya. Matangkad na babae, halos katangkaran ko lang. Payat, sexy at maputi. Kailan nga pangalan mo? Tanong niya sa akin na ikinatango ko. Ang bango ng pangalan mo sa kumpanya ah. Naririnig ko lang sa iba about sa'yo. Sabi naman ito. Ano naman sanang dahilan para bumangong pangalan ko dito? Saka hindi naman ako palalabas ng office ni Sir. Saka lang lalabas kapag inutusan. Usap-usapan ka dito. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Para saan naman sana? Tanong ko dito habang nagtitimpla ng tiyaan ng dalawa. Well, you will know soon. By the way, I'm Lani. Nice to meet you, Kayla. Actually, lagi lang kitang nakikita. Nakangiti niyang sabi. Binitian ko na lang din siya dahil wala naman akong masabi at kilala na naman niya ako. Mauna na ako, Lani. Nice to meet you. Paalam ko nang matapos na ako magtimpla. Thank you. Sambit ni Sir Kevin nang maibaba ko yung tsaa nila. Nagtungo na akong upuan ko at nag-usap na silang dalawa. Hinayaan ko na lang silang dalawa na mag-usap at isinaksa ko na lang sa tenga ko yung headset para magawa ko pa yung mga trabaho ko. May schedule pala si Sir mamaya na meeting outside of the company. Naiwan na ako nag-iisa dito sa office dahil umalis na si Sir Kevin. May iniwan lang siya na gagawin ko. Habang gumagawa ako, nagulat na lang ako nang biglang bumukas ng pagkalakas-lakas ang pintuan ni Sir. At iniluwa siya noon na iba ang aura. Damn it! Sigaw niya. Nananahimik na lang ako dahil hindi ko sigurado ang galit niya ngayon. Dahil ngayon ko lang to nakita. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa ginagawa ko. Pero hindi ko mapigilang hindi mapatingin kay Sir dahil sa pagbumura at pagbabagsak niya ng mga gamit niya. Napahawak na lang ako sa dibdib ko nang biglang tumunog ang telepono ni Sir Kevin. Hindi niya pinansin yun, kaya ako na lang ang sumagot dahil baka importante. Yes, hello? Kayla speaking. Sagot ko dito. Ikaw bang sekretary ni Sir Kevin? Yes, ako po. Pakisabi naman po kay Sir Kevin na naaksidente si Mang Isko. Nandito kasi sa farm ang pamilya niya tagre-reklamo. Napahawak na lang ako sa sentido ko dahil sa narinig. Paano ko to sasabihin kay Sir Kevin na galit na galit?
Tiningnan ko si Sir na nakatalikod sa akin ngayon. Napapikit na lang ako dahil hindi ko alam kung paano ko ba uumpisahan na sabihin sa kanya to. Spill it out. Halos mapatalon ako sa pwesto ko dahil sa walang emosyon niyang sabi. Ano po kasi sir? I said spill it out. Napapikit na lang ako at mabilis na sinabi sa kanya. Na-aksidente raw pong isang farmer nyo sa farm. Nandun po yung pamilya niya at nagre-reklamo. Pikit mata kong sabi sa kanya. Nandun si Joel. Bahala na siya dun. Sagot niya sa akin. Napatingin ulit ako sa telepono niyang nagri-ring. Yes, hello? Mabilis kong sagot. Pakisabi na kay sir na kailangan na siya dito. Nandiyan naman daw po si Sir Joel. Siya na raw po bahala dun. Sabi ko sa kabilang linya. Si Joel na to, pakisabi naman na siyang hinahanap. Ibinaba na niya ang tawag at lumingon ulit kay sir na nakatingin na sa akin ngayon. Ano po sir? Kayo raw po ang kailangan. Mabagal kong sabi sa kanya. Go there as my behalf now. Sigaw niya at mabilis kong kinuha ang bag ko palabas ng office. Kaso hindi ko alam kung saan ba yun, kaya bumalik ulit ako sa office. Sir? What? Ang sungit naman talaga ng isang to eh. Saan po ba yun? Napahawak na lang siya sa sentido at noo niya dahil sa tanong ko. Nasa labas ng building ang driver ko, magpa-drive ka na sa kanya. Isinarado ko ng pintuan niya at tinakbo ko ng elevator para makarating nga sa farm niya. Kuya, pinapupunta ko ni Sir Kevin sa farm as his behalf. Samahan mo raw po ako. Sabi ko sa driver ni Sir Kevin. Sakay ka na iha. Sumakay na ako sa kotse ni Sir at tinungo na namin ni Kuya Jerry ang farm niya. Medyo may kalayuan nga lang sa kumpanya ni Sir. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.